Dati akong DDS at ito ang dahilan kung bakit tumiwalag ako sa pagka-DDS. Gusto kong i-share sa inyo ang dahilan bakit ako nagising sa pagiging bulag ko sa katotohanan. Sa akin ngayon, na hindi ang Panginoong Diyos ang minura ni Duterte. Ito ang nagpagising sa akin. Itong video na to ang nagmulat sa akin ng katotohanan. Ang dati-dati ko sinasabi noong nakikipagbardagulan ako sa mga dilawan at pinklawan, kasi sila ang nagsasabi na si Duterte ay minura niya ang Diyos. Hindi ko pa ito napapanood noon. Pero nung napanood ko na ito, doon na ako nagsisi at talagang bumaliktad ako, as in alatul. Bumaliktad ako at I quit being a DDS dahil sa bidyong ito. Kayong mga DDS, katulad din ninyo ako noon na nagtatanggol kay Duterte. Ang sinasabi ko is exactly the same sa sinasabi ninyo na your God is not my God. Hindi ang Diyos ang minura ni Duterte, kundi ang mga Diyos-Diyosan. Pero napakalinaw sa bidyong ito na ang minura ni Duterte ay ang totoong Diyos, dahil sabi niya, who created Adam and Eve? Diba ang Panginoong Diyos? Diyos-Diyosan ba ang nag-create kay Adam? Isa ako talagang Duterte supporter noon. Ilang taon ako na nagiging alipin ni Duterte. Ilang taon ako nagpapaniwala sa mga sinasabi nila. Hindi ako naniniwala noon na si Duterte ay isang kriminal. Hindi ako naniniwala noon na si Duterte ay ang mga kaibigan ay mga drug lords. Ipinagtatanggol ko dati si Digonggong. Pero nung napanood ko na yung video niya na pinagmumura niya ang Panginoong Diyos, hindi na ako nagdalawang isip, nag-quit na ako. Kaya mga kapatid kong DDS, gayahin ninyo ako. I-save ninyo ang kaluluwa ninyo. Dahil ang pagtatanggol sa isang katulad ni Duterte na pinagmumura ang Diyos, parang kayo na rin ay nagmumura sa Panginoong Diyos. Save your soul, mga kapatid kong DDS. Gayahin ninyo ako. Hindi ibig sabihin na suportahan ninyo si PBBM. Pero masaya na ako kung hindi nyo na ipagtatanggol ang isang demonyo na pinagmumura ang Diyos. Hindi ko kailangan na suportahan nyo ang PBBM namin. Pero ang gusto ko lang, magiging masaya lang ako. Basta huwag nyo nang ipagtanggol si Duterte sa mga ginagawa niyang masama. Tama na mga DDS. Save your soul. Ask God forgiveness. Dahil ang minura niya talaga ang totoong Panginoong Diyos na hindi Diyos-Diyosan. Katulad ninyo ako noon na nakikipagbardagulan sa mga dilawan. Sinasabi ko noon na ang minura ni Duterte ay ang Diyos-Diyosan. Dahil ang Diyos ni Duterte ay tunay na Diyos, pero hindi. Maling-mali po, ang Diyos ni Duterte ay ang kadiliman. Masaya siya kapag gumagawa siya ng masama. As we can see, balahura siya. Masaya siya. It's his joy na nagpapahiya siya ng isang tao sa karamihan ng mga tao. Hindi po yun kalugod-lugod na pag-uugali ng isang leader. Katulad sana ni PBBM na kahit nasasaktan na, hindi pa rin siya bumabanat. Hindi namin kailangan ng inyong suporta, basta tumiwalag na kayo sa suporta sa mga Duterte dahil hindi po sila mabuti.
Ito, it's a living testimony. Noong 2021, marami tayo na nag-wish na sana ang Pangulo at ang Vice Presidente ay magkasundo. O di ba? Marami, isa rin ikaw na nanonood sa akin ngayon, na ang wish mo ay magkasundo ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Na hindi na magagaya ang relasyon ni Rodrigo Duterte at ni VP Leni. Ang nakikita ko noon, ang nagkakamali si VP Leni. Dahil nga, nasobrahan ako ng paniniwala kay Digongyo. Pero hindi. Lahat ng ginawa ni Duterte kay VP Leni ay labag sa utos ng Diyos. Sabi, sobra niyang binalahura at nagkaroon na ng phobia si VP Leni na tumakbo sa national dahil sa ginawa ni Duterte sa kanya na araw-araw niya pinapahiya sa harapan ng maraming tao, sa harapan ng media, at pinagtatawanan natin noon. Kasama ako doon. Honestly speaking, kasama ako noon na nagagalit kay Leni Robredo. Lahat ng mga masasamang influence nagwagi si Duterte. He empowered many Filipinos to be evil, and that is the reality. Kaya kayong mga DDS, hindi namin kailangan na suportahan ninyo si PBBM. Mag-quit lang kayo na huwag nyo nang ipagpatuloy na suportahan ang kasamaan ni Duterte. Masaya na po ako. Yan ang gusto ko. Don't support his blasphemy. Si Duterte ay masamang tao. Si Duterte, marami siyang ginawa na ang akala natin ay para sa atin, pero hindi. At the end of the day, para sa kanila yun. Kaya please lang, huwag nyo nang suportahan ang mga Duterte. Hindi ko po inaanyayahan na suportahan ninyo si PBBM. It's your choice. Basta huwag ninyong suportahan ang pagka-blasphemy ng mga Duterte na pinagmumura ang Panginoong Diyos. At ngayon si Sara Duterte, dinidivide na naman niya at tayo maghiwa-hiwalay. So natupad ang wish natin na magkasama, magkasundo ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Ang akala natin, talagang magkakasundo sila. Pero sad to say, ito naiiyak na naman ako. Sad to say na si Sara Duterte ay may maitim na plano. Maitim na balak. Dahil gusto nilang patalsikin si PBBM. Wala pa isang taon. Gusto nilang agawin ang pagkapangulo. Hindi ko alam kung ano exactly ang dahilan kung bakit gusto niyang agawin ang pagkapangulo. Pero nakikita ko gusto nila ang power. If you have power, you will have lots of money. Magkasama yan, power and money. They can do whatever they want, unlike now. They cannot move, they cannot do whatever they want because PBBM doesn't allow them. Kaya nga galit na galit ang mga Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos because they cannot manipulate him. They cannot dictate PBBM dahil ang Pangulo natin ay may isip, may puso, at ang puso niya may takot sa Diyos. Kaya maswerte tayo
Kahit na nagkaganon, kahit na humiwalay si Sara Duterte, mabuti na lang ipinakita niya ang talagang gusto niyang mangyari, na gusto niyang patalsikin ang Pangulong Bongbong Marcos. Can you imagine, nasa dahig siya, Marcos resign. Nung first na maisog rally nila sa Liwasang Bonifacio, nandoon siya. Vice Presidente ka, kasama mo si PBBM, bakit nandoon ka sa rally na ang rally na yun ay gusto patalsikin si PBBM? Walang delikadesa. Kaya doon na nagsimula ang alitan ng PBBM at mga Duterte. Kaya kayo, sana bumitaw na kayo sa mga Duterte. Siya po si Ma'am Flavelyn Sabiano Micham, dati po siyang DDS. Ibinahagi ko po sa inyo ang kanyang testimonya, yung kanyang pagpapahayag ng pagsisisi para marinig po natin. At lalo-lalo na po ng mga DDS, baka sakali pong magising na po sila at mamulat ang kanilang mga mata. Si Ma'am Flavelyn Sabiano Micham, pwede niyo po siyang i-follow sa kanyang mga platform. Mabuti po yung ganito na may mga nagsasalita, no? Malinaw naman po yung sinabi ni Ma'am Flavelyn, hindi po niya hinihikayat ang mga DDS na sumuporta kay PBBM or kay Mayor Lenny kung ayaw nila. Pero sinasabi lamang po niya na wag namang suportahan yung mga mali at masasamang ginagawa po ng mga Duterte. Siya po ay dating DDS, dati po siyang supporter ng mga Duterte, pero namulat po siya at nagising nung binastos na po at minura po ni Duterte ang Panginoon. Na ipinagtatanggol ng mga DDS hanggang ngayon. Yung mga diehard talaga, mga solid DDS, hanggang ngayon pinagtatanggol pa rin nila yun. Na sinasabi nila, Diyosan daw po yung minura ni dating Pangulong Duterte. Mali po, basahin nyo lahat ng article, panoorin nyo lahat ng clip at pakinggan nyo mabuti yung sinabi niya. Yung Panginoon na nasa Bible at lumikha kay Eva at Adan, ang ininsulto niya at minura niya, pati crucifixion po ni Jesus Christ, ininsulto. At marami pa po siyang sinabi na hindi po katanggap-tanggap bilang isang Kristiyano, mga kababayan. So, ayun, no? Tama po. At nagpapasalamat ako kay Ma'am Flavelyn dahil in-emphasize niya rin yung naging trato nila ng mga DDS kay dating Vice President Leni Robredo. Dahil ang dami po talaga ng insulto ng bastos kay VP Leni noon, kay VP Leni Robredo, dahil po napaniwala sila, nadala sila, na-normalize ang kabastusan at pang-iinsulto. Dahil sa mga fake news na pinakalat, sa mga propaganda, black propaganda, conspiracy theories, mga splice videos, fake code card na ipinalaganap ng mga troll para po siraan si Atty. Leni Robredo. Yung naging trato ng mga Pilipino kay Atty. Leni Robredo, binalahura, binastos. Inurakan ng pagkatao ang pagkababae. Yung pang-iintriga ng mga DDS, I think si dating Pangulong Duterte, inintriga din niya na merong kabit na congressman, nakikitulog sa kung kani-kanino. Parang ganun yung mga natatandaan ko eh. Pinaniwalaan yun ng mga naniwala kay Duterte, ng mga DDS. Pati yung pagkamatay ni Secretary Jesse Robredo na sinasabi ng mga otoridad, mga eksperto ay right engine failure, aksidente, at mistake or error ng pilot, ginawan ng intriga, ginawa ng kasinungalingan para paniwalain ng mga tao at palabasin na masama si VP Leni Robredo. Ganun po ang ginawa nila kay VP Leni Robredo at ganyan din ang ginagawa nila ngayon kay PBBM, mga kababayan. Kaya nagpapasalamat ako kay Ma'am Flavelyn na in-emphasize niya yung mga bagay-bagay na yun. At sana maraming pang DDS ang makapanood ng video niya at ng maluwanagan, mga kababayan. Real talk yung sinabi niya. Totoo, marami na pong DDS na nagsisi. Yung pang-iintriga, pagsisinungaling, pagkakalat ng fake news, mismo si dating Pangulong Duterte ang gumagawa nun. Ang daming nagsisinungaling na normalize ang kabastusan, yung mga violenteng pananalita sa Pilipinas nung kanyang administrasyon, nung panahon niya. Lumalabas sa bibig, pagbabanta, patayan, gustong pumatay, patayin. Yun yung mga lumalabas sa bibig niya, gusto niya patalsikin si Satanas at siya yung papalit sa impyerno. Tapos yung mga supporter niya gusto niyang isama sa impyerno. Tapos minura-mura ang Panginoon at kung ano-ano pa. Tapos yung anak niya, si VP Sara ngayon, kung ano-ano mga violenteng pananalita ang sinasabi sa Pangulo. And then si Basti Duterte, nangahamon,
Nang iinsulto, tatawaging unggoy ang PNP chief. Nakakapagod yung ganyang ugali mga kababayan. Ninormalize nila yan, dinimonize nila yung pagiging disente at yung pagiging Kristiyano ng mga Katoliko. Para ano? Para iangat ang kabastusan, ang murahan, ang insultuhan. Ganun po ang nangyari nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At nagpapasalamat tayo dahil may mga nakarealize, may mga natauhan, may mga nagising. At sana dumami pa po ang makarealize. Wala naman pong masama kung gusto niyong suportahan si dating Pangulong Duterte sa mga magaganda niyang nagawa. Kung meron man. No? Pwede niyo appreciate, pero ang sakit lamang na makita na pinagtatanggol niyo yung mga mali, yung mga illegal at yung mga masamang ginawa niya. Hindi niyo maitatanggi yun na meron siyang ginawang masama. Kaya nga ngayon nakadetain siya sa ICC dahil may mga probable cause at may mga pag-amin siya multiple times. At mga kababayan, ayoko na pong bumalik sa ganung uri ng pamumuno. Ayoko na pong bumalik sa ganung uri ng bansa na murahan, joke, insultuhan, ginagawang kalokohan ang mga Pilipino. It's refreshing at masarap sa pakiramdam na si PBBM ay hindi ganun. Hindi nagmumura, hindi binabasto sa mga Pilipino, hindi iniinsulto. May paggalang at may respeto kapag magdi-deliver ng speech na nasa isip niya at nasa puso niya na ang nakikinig sa kanya ay mga Pilipino na gustong malaman kung anong nangyayari sa bansa. Hindi po nagjo-joke, hindi parang bata, hindi nagpapahiya ng kapwa. Nasa sa inyo na po mga DDS, kung gusto niyo manatili habang buhay na ganyan, nasa sa inyo yan, choice niyo yan. Pero kami po, ako personally, napagod na ako, nakakaumay, bumalik sa ganung uri ng pamamalakad. No? So, yan lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo mga kababayan. Marami pong salamat sa panonood. Sana marami pong mamulat at makarealize ng mga bagay-bagay. Dahil talagang maling-mali po at hindi po katanggap-tanggap ang nangyari sa Pilipinas noong nakaraang administrasyon. Marami pong salamat sa panonood.